ito modified na luto, laing. Sa Bicol, nilalagyan nila ng sili. Sa amin, sa Bisaya, walang sili. Kaya sinabi kong modified kasi ang available dito taro ay dried. Doon sa amin, sa Bisaya, sa hiwa. So, bumili ako ng 4 grams ng dried taro. Yasmin. Yasmin. Tapos may luya. Ang asin naman common yun. Bumili ako ng ang pwedeng panghalo kasi, pwedeng shrimp, allergy ako doon. Pwedeng alimasag, pwedeng karne din. Ang pinili ko karne na. May tabang konti. So, ang ingredients dito ngayon, taro, dried leaves, luya, karning konti, tapos 3 latang gata. Kasi sa pagluluto ko, tamang-tama lang ang gata na 3 lata, tamang-tama sa 4 grams na nabibili sa seafood ito. So, tamang-tama lang. So, dahil sa probinsya, may sinasabing pangalawang, pag nagpipiga ka ng niyog, sa niyog, may pangalawang tubig. Eh dito, puro ka niyan, parang pure ang nasa lata. Kaya ang ginawa ko, 2 lata, tapos pag dinagdagan ko ng tubig, kalahati, bawat ano. 3 lata, 3 kalahati yan. So, bali lang, kalahati, 4 na tubig. 4 kalahati yung lata ng tubig. Lata. Ang pinakahuli, yung gata na lalagyan mo ng dahon ng, sa amin ahos ang tawag nun, hindi ko alam. Gabi. Gabi daw. Gabi. Hindi, ahos yung Ano yung ahos? Garlic. garlic. Hindi garlic, yung, Sibuyas. Yung daan ng garlic. hindi garlic yun eh. Sibuyas, parang Ay, sibuyas. sibuyas. Ihalo niyo yun doon sa huling gata. Sibuyas dahon ang tawag. So, niluto ko siya ng 30 minutes. So, pagdating ng mga 25 to 28 minutes, idadagdag ko na yung Gata na huling isa. gata. At tapos na. Pero ang karne, niluluto ko before. Pinakuluan ko siya ng tubig. Ang timpla ko, 1 tablespoon ng salt sa buong 4 grams. Kaya pwede nyo masubukan kasi sa seafood, nabibili ito. Madami. Kaya wala silang fresh na ano eh. Ito lang pinagkatsagaan palagi. So, yun. Okay. Thank you. Okay, thank you, Tay. Thank you.